Okay mga kamats, mga kaibigan, welcome back to another content at ito ay tungkol kay Yana and i-debunk lang din natin yung mga fake news about sa kanya kasi marami-rami. I mean, ito lang yung sinasabi ko lagi sa inyo. Kung nakukupalan kayo dun sa tao, just criticize the act. Pero you cannot commit uh, a crime sa kanya. Like for example, spreading fake news dun sa tao na yun. Hindi mo gusto eh. So magkakalat ka na ng fake news. Hindi ganun. Mali yun. Tuloy natin. Uko na ng nag-viral na motovlogger na nasagot sa road rage incident sa Zambales ang kanyang driver's license. Ayon kay ASEC Vigor Mendoza II, hepe ng LTO, sinurrender ni Yana motovlogger ang kanyang lisensya kahapon. Okay, so explain natin yan dahan-dahan ha. Si Yana kasi dadaan siya sa tatlong proseso supposedly. Kaso yung sa LGU hindi na nagsalita eh. So I guess yung LGU decided na hindi ito yung pinaka-importanting bagay nila. After all, mag-e-election, di ba? So siguro after the elections or maybe not, makakarinig tayo ng information from the LGU ng Zambales. Pero matagal pa 'yon, okay? May proseso lahat ng bagay, okay? Yung isa naman yung criminal case. Etong dinidinig sa LTO is not a criminal case. This is an administrative case, okay? Ang hini-hear dito yung sa lisensya only, okay? LTO cannot summon a person through a warrant of arrest. Hindi sila pwedeng magpa-aresto ng tao. They can only issue a show cause order. Ano ibig sabihin ng show cause order? Bakit ito yung ginawa mo in relation to traffic? Okay, kasi may nakikita ako mga content creator, sinasabi nila may warrant of arrest daw si Yana. Mali yun! Katangaan yun! Kabubuhan yun! Hindi! Yun yung sinasabi ko sa inyo nung simula nitong content na to. Na miski may ginawang hindi maganda yung tao, hindi naman ibig sabihin nun ay pwede nyo silang kupalin at gawan ng storya. This is not a warrant of arrest. Saying that this is a warrant of arrest is incorrect, is misleading, is really fake news and unfair. To Yana, just be fair. Lalong-lalo na kung ikaw ay nagpa-publish dito sa internet ng opinion, kailangan talaga maging fair ka. Kung hindi, ayan, may mga kaakibat na parusa yan. Alright? So, tuloy natin ang istorya. Kay Intelligence and Investigation Division Chief Renante Melitante, irekognay pa rin ng ipinataw na 90-day preventive suspension. Yun, so it's only a preventive suspension while the case is being heard through due process, and may due process kasi yan, yung nangyayari sa LTO. Meron siyang 90-day suspension. Okay, after 90 days, either i-revoke yung license or ibabalik sa kanya with some, yung violations, okay? Or maybe not, maybe ma-acquit siya, who knows, di ba? Pero sa ngayon, hindi mo na siya pwede mag-drive, okay? Ang pagmamaneho po ay isang privilege. It is not a right. That's why it can be revoked, okay? The only time that you are yung life, liberty and property mo will be revoked or kunyari, kung aarestuhin ka kasi may ginawa kang mali. Di ba? Kailangan mo mag-bail kapag gano'n. Tuloy natin. Sabi ko naman dalhin ng motovlogger ang kanyang motorsiklo na ginamit nang mangyari ang insidente. Una na sinabi ng LTO na hindi. Pero hindi naman sa kanya yung motor eh, 'di ba? Ang intindi ko, doon sa isang kaibigan niyang motovlogger. So, bakit dadalhin yun? Para I don't understand. Pero siguro nasa LTO na yan ang decision diyan. Tuloy natin. Nakarehistro kay Yana ang naturang motor. Kaya naman inatasan. Yung kay Kuya Jimmy, kung napapanood nyo yung mga interview kay Kuya Jimmy, gusto niyang mag-file ng criminal charges. Now, the criminal charges, ang unang step niyan, lagi ko namang sinasabi sa inyo, is to file a complaint. Okay? File a complaint. Pagkatapos niyan, magkakaroon ng preliminary investigation. Tapos, titignan nung fiscal kung may merito ba yung kaso mo. Tapos, magsasagutan kayo sa fiscal level. Okay? Ganun yun, ganun talaga. Mahabang proseso tong mga bagay na to. And good luck kay Yana. Pero tingin ko naman mamaya na yung tingin ko kasi nakakatawa talaga to eh.
Meron akong pinost kanina, tuloy natin. Ng ahensya mismong may-ari nito na dalhin ang motor vehicle sa susunod na hearing. Sa uli, ginit ni Mendoza, sana magsilbing aral ito sa mga motorista. Okay, so next hearing, dadalhin daw, pinapadala yung motor. But siguro, kung titignan mo yung trend nito, of course, I'm guessing at this point na mukhang hindi talaga sisipot si Yana at hahayaan na lang niya na si Attorney Ace yung haharap for her. Okay, okay lang naman yun eh. Pwede ka namang yung mga ganitong matter kasi hindi kailangan talaga yung tao kasi administrative matter to. It's not a criminal complaint. Kasi pag criminal complaint yan, kailangan ikaw yung hubarap, okay? You have to go to court. Ganun talaga siya. Kaya, ang pinaka-the best is, number one is do the right thing and wag kang gumawa ng krimen kung ayaw mo mapunta sa korte. Ganun lang kasimple yun. Or, don't do shit na mali. Okay, so etong pinost ko to ay, this is yung summary nitong content natin for today's video. But, yung comment section ako natutuwa talaga dito kasi ang daming bagay na hindi nakakatuwa eh. Teka lang, ayusin natin to. Teka, dito ganito na lang. Wait lang. So, close ko lang yung mga tabs and then yan. Okay, etong mga kaibigan natin dito, yung kamatis kaibigan natin. Ito. Ito munang seryoso. Stepping back a bit to see the overall issue, no? Medyo harsh talaga ang SOCMED when minor lang yung issues pag mo-magnify ng LTO. Actually, kaya siya na-magnify kasi, pinost niya na kasi. This is why yung publishing aspect, that is why, di ba, papansin nyo yung mga, sa cybercrime, it's 1 degree higher. Kasi ang rational kasi doon, the internet is wider than the coverage of media. 'Di ba sa media kasi TV, ganun lang, pero pagdating sa internet the world can see it. That's why minsan you have to be more careful. Ito yung nakakatuwa dito eh. And I don't know, nakakagulat kasi imbis na bumaba yung sub count ni Yana. At one point kasi ang sub count niya is nasa 420 lang. Pero ngayon 474 na. Ang tanong, bakit tumaas mga kids? Ang daming galit tapos sabay tumaas pa, di ba? Hindi ko maintindihan kung bakit ganun eh. Sabi ng internet, basahin natin, gawa ng previous third strap content. Sabi ni Reggie, simple lang naman yan, boss, dumagdag follower dahil libog doon lang tayo sa totoo. Nico, mas nangingibabaw ang Bogli kaysa sa hates. Mas madaming manyakol sa bashings. Gandang angle niya ako. Ayan na. Ito, bobo kasi mga follow eh. Follow ng follow para mabash at mag-updated sa iba bash nila. Tapos later on, pag nakita nilang goods na siya na magiging stupid fans na nila. I would agree with that. Actually, I would like to share a story sa inyo na kinuwento sa akin nung I always remember this story kasi ito yung storya na you makikita mo how fickle-minded or how yung analogy yung tinitignan ko doon, it's yung community mo kasi sa internet or yung followers mo sa internet are castles made of sand, di ba? You can create this big of a castle, you can create this beautiful castle, but it's made of sand. And when a storm comes or a big wave comes, masisira yung castle na yun. So, ganun ang internet in a way. You can build the best castle na pwede mong gawin, and then pag dumating yung problema, it will erode the castle, diba? Maraming akong nakikitang ganun. I mean, I too, ganun din yung nangyari sa akin for the past previous months kasi ayaw niyo yung isang bagay na ginagawa ko. Ang problema, ganun talaga. Hindi ko naman din mapiplease ang lahat ng tao. So, ang point dito kasi na binibring up ko sa inyo, yung mga tao, sobrang lilibog talaga. Yun lang pala, no? Ang ganda ng analogy dito, daming libog talaga. Mga puta.
Ay naku, gano'n talaga nasa Pilipinas tayo, maganda kasi siya na real talk naman 'yan, 'di ba? Or at least she exudes, prettiness, 'di ba, or beauty, o kita niyo? Siyempre yung mga taong ano, mahilig sa magagandang ebabab, pa-follow talaga 'yan. Regardless of the issue, gano'n ang buhay dito sa Pilipinas, everything is made of sand. 'Yun lang naman yung sa akin for today. Gege mga lods.